Good day everyone! Welcome sa video natin ngayon. Ang itatalakay ko is about sa integration of trigonometric functions. So last time, tinuro ko sa inyo yung basic rules of integration or mas kilala sa tawag na integration of algebraic functions. Di ba may apat tayong rules na kailangan tandaan doon. But this time, sa integration of trigonometric functions, before ka mag-proceed, kung sa basic integral, kailangan mo matandaan yung apat na rules, dito marami ka dapat tandaan at least 10. Ano-ano yung mga yon? Unahin natin si integration ni sin x dx. Yan. Ang integration ng sin x dx is equivalent yan sa negative cosine x plus c. Tandaan nyo yan guys ha. Next, ang integration ng cosine x dx is equivalent sa sin x plus c. Then, ang integration, isa-isay natin yung trigonometric function dito. Sin cos tan. So, ang tan x dx is equivalent yan sa integration ng negative ln cosine x or ln secant x plus c. Plus c din to ah. Tandaan nyo yan guys ha. Now, ang integration, punta naman tayo sa inverse ba tawag doon? Inverse trigo. So, ang integration ng cosecant x dx is equivalent yan sa ln, tama ba? Double check ko. Yun. ln cosecant x minus cotangent x plus c. Then, ano yung kabaliktaran ng cosine? Meron tayong secant x dx is equivalent yan sa ln ng secant x plus tan x or tangent x plus c. Then, last sa integration ng kabaliktaran ng tangent, that would be cotangent x dx is equivalent yan sa ln ng sin x plus c. So, ito yung mga kailangan nyo guys kabisaduhin, ipamiliarize or tandaan. Itong anim na ito. Di ba sabi ko kanina, kailangan tandaan nyo yung 10 kasi meron pang others na kailangan mong makabisado. Pero this time, ito lang muna, itong anim na yan. Yan. Ibig sabihin, tandaan nyo yung integration ng sin cos tan, yung trigonometric functions. So, ito yung mga sagot. And then, tandaan nyo rin yung mga kabaliktaran nila or yung inverse trigonometric functions, yung cosecant, secant, and cotangent. Tandaan nyo yung mga integration nila. So, next, kapag medyo familiarized na kayo or pag medyo familiar na kayo, rather, doon sa anim na kailangan nyo tandaan sa integration of trigonometric functions, meron pa tayong apat na kailangan tandaan, which is yung integration ng secant squared x dx is equivalent yan sa tan x plus c. Tandaan nyo yan guys. Then, integration ng cosecant squared x dx, ibig sabihin meron tayong negative cotangent x plus c. Then, integration ng secant x, ano ba yung secant x tan x, yan. Secant x tangent x dx is equivalent yan sa secant x plus c. Then lastly, yung ito, meron tayong cosecant x, cotangent x dx is equivalent yan sa negative cosecant x plus c. So, medyo napapansin nyo naman guys, di ba? Kasi pag hinanapan mo yung mga derivative ng mga to, mag-result yan dito. So, yan yung mga kailangan yung tandaan. Yung kaninang anim, and then yung itong apat na yan. So, kapag na-take down notes nyo na yung mga to, meron pa tayong kailangan tandaan guys before tayo mag-proceed sa mga other examples. Sako naman tayo sa tinatawag natin trigonometric identities. So, wag nyo masyadong i-rush guys na pumunta kayo sa example, try nyo by yourself kasi in this video, basic. In this video, introduction lang to sa integration of trigonometric function kung saan isa-isahin ko yung mga kailangan natin tandaan. So, una kanina, di ba? Kailangan nyo tandaan yung 10 na hanapan natin ng integral. This time,
Ano ba sabi ko? Hahanapin natin yung tinatawag na trigonometric identities. Una, i-take down yung notes nyo to, yung reciprocal identities. Sa reciprocal identities, meron tayong 6 dyan. So, una, isa-isahin natin yung sin costan. So, meron tayong sin x. Sige, si x lagi no? Sige, gawin nating y. Para masaya. De, joke lang. X na lang. Sin x, cosine x, tangent x. Kahit anong variable naman yan. So, tapos meron tayong, kabaliktaran ng sin? Meron tayong cosecant x. Then, secant x. Then, cotangent x. So, tandaan nyo, sa reciprocal identities, ang sin x is equivalent yan sa 1 over cosecant x. Tandaan nyo yan. Again, si sin x is equivalent sa 1 over cosecant x. Si cosine x is ang reciprocal identity niyan is 1 over secant x. Si tangent x, 1 over cotangent x. Di ba madali lang siya tandaan? Basta ipamiliarize nyo to sa inyo. Sa kabila naman, kung si cosecant x, di ba, ang 1 over cosecant x is same sa sin x, ibig sabihin, ang cosecant x natin is 1 over sin x. Now, si secant x, meron tayong 1 over cosine x. Then, si cotangent x is 1 over tangent x. So, ayan. Double check ko lang sa notes ko. Okay. Kanina, di ba, ang ginawa natin is inisa-isa natin yung integration of trigonometric functions, yung 10 na kailangan tandaan. And then, meron tayong trigonometric identities, which is letter A, yung reciprocal identities. Meron pa tayong tinatawag na quotient identities. Dalawa lang naman to, guys. Identities. Quotient identities. So, dalawa lang to, which is yung si tan x saka si cotangent x. Yan. Tandaan nyo, ang tangent x is same lang yan sa sin x over cosine x. And si cotangent x, ibig sabihin, di ba, alam naman natin, ang reciprocal identity ni tangent x is si 1 over cotangent x. So, ibig sabihin, ang cotangent x is si cosine x over sin x. Di ba, madali lang siya tandaan? So, yan, kita ba sa video? Okay, kita. I-take down notes niyo yan, guys. Letter C, sa trigonometric identities, di ba sa letter A, si reciprocal identities. Letter B, quotient identities. This time, meron tayong tinatawag na Pythagorean identities. Sorry. Pythagorean identities. Tama ba yung spelling ko? Wait lang. Pythagorean identities. So, ayan. Tandaan nyo, sa Pythagorean identities, marami tayong kailangan kabisaduhin dito eh. Pero kapag alam nyo yung format or paano siya ginagawa, kahit di nyo siya kabisaduhin, ang kakabisaduhin nyo lang ay si sin squared x plus cosine squared x is equivalent to 1. Again, ito lang naman yung pinaka-basic na Pythagorean identities, which is si sin squared x plus cosine squared x is equivalent to 1. Kapag nilipat natin si cosine squared x sa kabila, nilipat natin to dito sa kabila, ibig sabihin, may identity tayo ni sin squared x. Ano yun? Ang sin squared x, ito yung unang identity sin squared x is equivalent to 1 minus cosine squared x. Now, paano kapag si sin squared x nilipat natin? Iniwan natin dito si cosine squared x. Ibig sabihin, another identity ni cosine squared x is equivalent yan sa 1 minus sin squared x. Now, paano kapag, di ba may dalawa na tayong identity na hanap natin based dito sa Pythagorean identity? Pythagorean identities. Pythagorean theorem ata tawag dyan. Now, kapag ang sin squared x plus cosine squared x is equivalent to 1, dinivide natin lahat by sin squared x. Ano mangyayari? Diba? Since kabisado nyo na yung reciprocal identities sa yung quotient identities, isa-isayin natin to. Etong sin squared x, maka-cancel, and matitira is 1. Then plus, ano ang identity ni cosine over sin?
Di ba cotangent? Ayun yung sa quotient identity. Yung pangalawa, yung cotangent x. So, ibig sabihin, ang cosine squared x over sine squared x is same lang yan ng cotangent squared x. Gets? Kita ba sa dulo? Di pala kita. So, now, lastly, sa dulo naman, ang 1 over sine squared x, ano ba yung sa reciprocal identity? Ang 1 over sine x. Di ba cosecant x? So, ibig sabihin, meron tayong cosecant squared x. And then, paano pag hinanapan natin to ng identity? Pag nilipat natin si 1 sa kabila, ibig sabihin, meron tayong pangalawang identity, meron tayong cotangent squared x is equivalent to, copy mo yung cosecant squared x, then, minus 1. So, ayan, another identity ni cotangent squared x. Paano? Kapag ang ilipat natin is si cotangent, paano ba to? Hanapin natin si cosecant squared x. Paano kapag as is lang yan? Kasi may identity na pala agad yung cosecant squared x. So, meron tayo ditong cosecant squared x is equivalent to 1 plus cotangent squared x. Nakalimutan ko yun. Dapat pala yun yung muna sinulat natin. Kasi may identity na agad si cosecant squared x. Kapag nilipat natin yung 1 sa kabila, magiging identity ni cotangent squared x. So, 4 na. Nabubuo natin. Next. Paano? Sorry, bukayin lang natin to. Paano kapag dinivide natin to lahat, both side, by cosine x, cosine squared x rather, then another cosine squared x, then cosine squared x. Paano kapag dinivide natin yan isa-isa? Anong identity makikita natin dito? Di ba quotient identity, yung una? Ang sine over cosine is same yan ng tangent x. So, ibig sabihin, meron tayo ditong tangent squared x plus, ano to? Maka-cancel tong dalawa kasi same lang naman sila. Plus 1 equivalent to, ano ang reciprocal identity ni 1 over cosine squared x? Simple as secant squared x. So, may another identity na naman tayo, which is, meron tayong secant squared x is equivalent to tan squared x plus 1. And lastly, kapag nilipat natin tong 1 sa kabila, meron tayong identity ni tangent squared x is equivalent to secant squared x minus 1. So, ayan. Gaya nga sabi ko kanina, kahit di nyo na nakabisaduhin itong mga identity, basta alam nyo yung mga pinagagawa ko dito sa sa pinaka-Pythagorean theorem natin na sin squared x plus cosine squared x equivalent to 1. Pag minanipulate mo yan, may makukuha kang identity na 6. So, ayun yung kailangan natin tandaan. Again, ano yung mga kailangan natin tandaan before tayo mag-proceed sa trigonometric of, inverse, ng integration of trigonometric functions. Ang kailangan nyo tandaan is yung una, yung 10 na integration of basic trigonometric functions, yung sin, cos, tan, cosecant, secant, tangent, or cotangent rather. Then yung may 4 pang nilagay ko kanina, yung secant squared x, cosecant squared x, and etc. And then, tandaan nyo rin yung tinatawag natin trigonometric identities. Meron tayong 3 nun. So, una, meron tayong reciprocal identities. Pangalawa, meron tayong quotient identities. And pangatlo, itong Pythagorean identities.